Kristo Jesus, matatag at ganap ang ating pangitain sa taong 2016. Lakasan naman natin. Kay Kristo Jesus, matatag at ganap ang ating pangitain sa taong 2016. Palakpakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Hallelujah! Mas malakas pa sana dyan. Yeah! We bless the Lord! Thank you, Jesus! Hallelujah! Amen, amen. We may all be seated. Magandang umaga po sa ating lahat. This is a great day. The day that the Lord has made for all of us. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, mabuti na lang nandito ka. Yes! You are not elsewhere. Diba? A day in the courts of the Lord is better than 1,000 elsewhere. Diba? Mas maganda daw sa isang araw nandito tayo sa piging o sa presensya ng ating Panginoon kesa sa 1,000 araw kung saan-saan mo naman yan in-spend. Tama po ba? Kaya mabuti na lang nandito ka. Praise God. John chapter 8 verse 12, sabi po sa salita ng Diyos. Then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Father, in the name of Jesus, we're grateful for your Spirit, for your presence in our midst, O God. Lord, we thank you, Lord, that you will illumine unto us, O God, the truth and the wisdom of your word, Lord. And Father, we are blessed today, O God, Lord, because you have chosen us to be in this congregation, in this feast of your word, O God. And we thank you, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen, amen. Sabi ng salita ng Diyos, siya mismo ang liwanag ng sanlibutan na ito. Amen. At sino daw ang sumusunod sa ating Panginoon? Sino mga sumusunod dito kay Lord? Taas ang kamay. Wow! Ay hindi na kailanman lalakad sa kadiliman. Amen. Tayo daw na mga nagmamahal, sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo, ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, dahil si Lord ang ilaw, siya ang liwanag ng mundong ito. Tayong tagasunod ng ating Panginoon, natural, sumusunod tayo sa liwanag eh. Di natural sa kaliwanagan ng ating paglakad, tama po ba? Kaya naman hindi na daw tayo dapat lalakad o lumalakad sa kadiliman, but have the light of life. Tayo daw ay mayroong liwanag ng buhay. Parang Meralco lang yan. May liwanag ang buhay. Yes. Alright. Sabi sa Matthew chapter 5, verse 14 to 16, you are the light of the world. Oo, ang Panginoon, siya ang liwanag ng mundong ito. At dahil tayo nasa Kanya, sabi ng Biblia, ikaw din. Ikaw ang ilaw ng mundong ito. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw yun. Grabe, nagliliwanag ka sa mundong ito. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. Meron daw bang liwanag na nilalagay sa ilalim? Syempre ang liwanag nilalagay yan sa kung saan na ito ay pwedeng magliwanag pa. In a lampstand. And it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Alam niyo, we've been doing a series on our families, tama po ba? No, nakaraang mga linggo, palagay ko mahigit 1 buwan na to, that we've been doing a series, teaching, exhortations, encouragement on our families. Tama po ba? Tayo ay nagbabalik sa mga prinsipyo, mga katuroan ng Panginoon as far as our families are concerned. At ngayong linggong ito, sinasabi sa atin ng Panginoon na siya ang ilaw, tayong mga tagasunod ng ating Panginoon, ilaw ka din. At saan ka unang-unang dapat magliwanag? Ikaw ay dapat unang-unang magliwanag sa iyong pamilya. Sino po ang may pamilya dito? Taas ang kamay. Amen. So this is all true to all of us. May mga pamilya tayo. And the Bible tells us na hindi tayo dapat nagtatago. Pakakalabit mo yung katabi mo, sabi mo, huwag ka magtago. Let your light so shine before men. At ang unang-unang sanang makakita dyan ay ang ating mga pamilya. Amen. Meron sa atin dito, marami pa tayong mga kamag-anak, minsan yung sa immediate family natin na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Diyan natin magagamit ang ating ilaw na nagliliwanag para sa Panginoon. Amen. May gamit yan. Sabihin mo nga sa sarili mo, may gamit.
Amen. Hindi tayo pinagliliwanag ng ating Panginoon for the sake of magliwanag ka lang, no, may gamit yan. Amen. At sa ating mga bahay, unang-una natin dapat pagliwanagin ang ilaw na taglay natin, ilaw ng ating Panginoon. Praise God. So we want to emit that light, that God kind of light. Yung ilaw na nakukuha natin mula sa ating Panginoon, na kanyang mga tagasunod, nagmamahal sa ating Panginoon, kaya tayo nagliliwanag din. At iyan ay ipinagliliwanag natin una sa ating mga pamilya. May 3 senaryo sa mga pamilya na katotohanan sa ating panahon ngayon. Number 1, the devil is raising up a fatherless generation. Ang demonyo, nagagawa siya ng malaking stage ngayon sa mundo. And he is raising up a fatherless generation. Anong ibig sabihin nito? This is his doing, that he is cutting spiritual connections and spiritual authority. Siya ay gumagawa ng mga hakbangin para magputol. Okay? Mag-nullify ng mga spiritual connection, ng mga otoridad, spiritual authority sa ating mga buhay bilang mga anak ng Diyos. Nga naman, pag wala ka ng spiritual authority over you, you can do anything and everything. Bahala ka na sa buhay mo. Wala ka ng spiritual authority Kanya-kanya na to. You know, the fathers in the Bible is a symbol of authority. At kahit naman in the physical, they are. Okay? And at the same time, they are also spiritual covering. Okay? Ang mga ama ay isang spiritual na covering sa pamilya. Paano po, Pastora? Wala naman yung tatay ko, patay na. O kaya man iniwan po kami ng tatay namin. Paano po kami may spiritual authority? Then you act as a spiritual authority and covering to your home. May ilaw ka Sabi mo sa katabi mo, may ilaw ka. Pastora, yung tatay ko po hindi pa nakakilala sa Panginoon. Paano po yung spiritual covering? Then you do it. Amen. You be a spiritual covering to your family. Mananampalataya. Sino dito ang nagmamahal, nananampalataya, naniniwala sa ating Panginoon? Taas ang kamay. Amen. You can be a spiritual covering to your family because the devil is raising up a fatherless generation. Pinuputol niya, tinatanggal na lahat ng mga otoridad na spiritual sa ating buhay. Why? Dahil ayaw niya na magpatuloy itong lahi ng ating Panginoon. Amen. And you know, the Bible tells us that if there's no father, if there's no covering, a curse can easily come to our home. Sabi sa Malachi chapter 4, verse 6 in the Message Bible, in the last days, ito yung sinasabi ng Panginoon, that He will convince parents to look after their children and children to look up to their parents. If they refuse, I'll come and put the land under a curse. So pag walang spiritual covering, parang bahay yan Walang covering. Ano ba yung covering ng bahay? Bubong, di ba? Pag walang bubong ang bahay, umulan, nandun ka sa loob, anong mangyayari sa'yo? Basa ka. Walang bubong, kumidlat. Expose ka, di ba? Ano mangyayari sa'yo? Makikidlatan ka pa. That's a spiritual covering. And at the same time, itong ating church is a form of spiritual covering to us, our second family. Pag wala kang connection, itong pakay ng demonyo, wasakin niya lahat ng spiritual connection, putulin niya. Para gawin mo na lahat ng iyong gagawin. Nobody will say anything to you, you do it. At maraming mga tao ngayon, they are enticed to do it. Ayaw na nila nang merong may nagsasabi sa kanila. Ayaw na nila nang meron silang person na ina-account. Kasi they want to do everything by themselves. Gusto kong gagawin ko. Wala na akong accountabilidad. But you know, that is the staging of the devil this day. Gusto niya wala ka ng kinakatakutan, wala ka ng pinag-a-accountan ng buhay mo. Nakakatakot yun. Diba? Because you know, the devil is really waiting to devour. Amen. And the fathers, yung mga spiritual authority acts as a covering to us. Amen. Kaya napakaganda na ibinalik natin ang katuruan nito about the family and also here bilang tayong pamilya ng mga anak ng Diyos. Amen.
So if we refuse, ayaw natin magpasakop sa ating mga pisikal na mga magulang o sa ating mga spiritual na otoridad. Anong sabi dito? Naku, nagbabanta ng mga sumpa. Lahat ng mga bagay na gustong bumasak sa buhay mo, nandyan na yan. So mabuti na tayo ay nakasilong, nakailalim sa otoridad ng ating Panginoong Hesukristo. If you have your fathers who are spiritually upright before the Lord, sila ay mananampalataya ng ating Panginoon, mapalad ka. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Sabi ng mga iba, tatay ko nga hindi born again. Then you act as a spiritual covering. You take that stand. Kasi sabi ng Bible, ilaw ka, di ba? Mailagay mo sa lampstand. Di ba? Ikaw ang mag-rise up for your family. Ikaw ang mag-carry ng torch ng light sa pamilya mo kasi hindi nila alam yun eh. Then you do it for the sake of your family. You uphold the light of God. Amen. So it doesn't matter kung anong edad mo, you can be that spiritual authority sa pamilya mo dahil ikaw ang gagamitin ng Panginoon as a covering sa iyong pamilya. Amen. So kapag wala tayong ama, wala tayong spiritual na cover, wala tayong proteksyon na otoridad ng salita ng Diyos, ay piyesta ang demonyo sa ating buhay at sa ating mga pamilya. Amen. Anything goes na yon, lahat na yon. Wala na silang kinaiilagan eh. Pero if we have that spiritual connection, meron tayong spiritual covering. Kaya nga kahit na tayo, mga parents probably is not yet a Christian, you come to church and the church will cover you and give you your spiritual covering. Amen. Doon ka magpasakop. Amen. At hindi naman ang church na to magtuturo ng mga bagay na ikapahamak mo. Meron ba kayong narinig dito na pagtuturo na, mga kapatid, magsipagnakaw kayo? Meron ba kayong narinig na gano'n? Mga kapatid, pagka meron kayong mga mag-init ang ulo ninyo, mag-init. Ay, hindi gano'n eh. This church is teaching you the Word of God. Amen po ba? Amen. That's why we come under the roof of this church for covering just in case sa ating pamilya, wala tayong spiritual covering. Amen. The second scenario, the second thing, the devil is trying to mislead the next generation. Una, anong sinabi doon? Isang scenario, the devil is raising up a fatherless generation. The second thing, the devil is trying to mislead the next generation. Amen. Bakit interesado ang demonyo sa susunod na salinlahi? Natural. Kung hindi man niya mapigil itong henerasyon na to, di yung susunod. Dahil pag yung mga susunod ay hindi na rin kumilala sa ating Panginoon, tapos na. Amen? Tapos na ang laban. Ite-turn over na ang henerasyon na to the works of the devil. Papayag ba kayo doon? Na yung mga anak natin, anak na mga anak natin, panghahawakan ng kanilang buhay ng diablong Satanas. Meron bang matinong mga magulang ang magnanasa na yung mga anak natin ay mapahamak at ma-turn over sa diablo? Sino po ang gustong i-turn over yung anak nila sa diablo? Taas ang kamay. Mabuti naman wala. Sino dito ang gustong manatili ang anak nila sa otoridad at pag-ibig ng Diyos? Taas ang kamay. Amen. So we have to make this stand against the works of the enemy. Paano niya ito ginagawa? By mere propaganda. Ito yung mga ginagawa niya. Kagaya ng mga nakaraang mga Sunday, si Pastora Vicky, nagtakal siya dito yung mga same-sex marriage, mga homosexuality. Akala lang natin fad yun. Alam niyo yung fad? Uso. This is a worldwide trend. Gaining worldwide acceptance. Akala lang natin it's just part of the norm. Bahagi na ito ng nangyayari and there's nothing that we can do about it. But itong konseptong ito, itong bagay na ito ay tumutulig sa totoong plano ng ating Panginoon. Bakit? Tingnan nyo. Ano ang bili ng Panginoon in the book of Genesis? For man to multiply and to subdue the earth, right? Tama po ba yon? Pero anong gagawin pag nga naman same-sex na? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Di wala nang propagation. Hindi mag-aanak yun, tama po ba? Come to think of it. Our church, hindi po tayo galit sa mga tao na ganito. We love them because the Lord loved them too. The Lord died for them as well.
Pero ang hindi po natin pinapayagan na mangyari ay itong bagay na ito na magpatuloy, itong kasalanan na ito, itong bagay na ito na makapaglinlang pa, lalo na sa ating mga kabataan. Because these are part and parcel of the devil's plan to cut off the next generation. Plano niya ito eh. Alam niyo ba marami din ngayon na mga mag-asawa nga, lalaki, babae naman, pero ayaw nila mag-anak. May mga bansa nga ngayon na may mga policy na one-child policy. Ang China, meron silang point in history na nag-discourage na silang mag-anak. Japan also has a history at one point no, na nagsabi sila na wag muna mag-anak o wag na mag-anak. Kasi maliit lang yung bayan nila, yun ang kanilang kaisipan. No? Ma-overpopulate sila. Ito yung mga gawa ng kaaway. So, ibig mo sabihin, Pastor Aweng, mag-anak kami ng mag-anak, pupunuin namin ang buong dome na ito ng anak. Abay, kung kaya niyong buhayin eh. Yun ang ating mga anak, mahal natin yan. But we are also steward of these children. They are blessings of God. So kung tayo ay nag-aanak, we be responsible for our children. Ang church ba natin nagsasabi, 2 lang anak mo, 3 lang, 5 lang, 4? Wala tayong sinabi dito sa church na to. But we are an advocate of being responsible. No? Responsible parenthood po ang gusto natin na gawin nating stand dito. Bay, kung kaya mong suportahan, palakihan ng iyong mga anak, 10, ay ituloy mo, alam problema yan. Gusto mo 20, 30 na anak? Parang ano lang ah. Tuloy mo kung kaya mo. Walang masama. Diba? But of course, we want to be responsible with our children. Amen. Alam niyo, ito yung mga kaisipan ng kaaway. Even the devil is leading a whole bunch of rebellion. No? Kaya ngayon, marami ng mga nauusong mga relihiyon, mga belief system. Marami na ngayon ng mga atheists. Alam niyo, mga atheists, wala silang Diyos. Wala silang kinikilalang Diyos. O, to the extreme naman, napakarami naman ng mga relihiyon ngayon. Did you know that? Mahigit 3 milyon ang relihiyon sa mundong ito ngayon. Mahigit. 300 million religion? Wow! Ang dami, hindi ba? Lahat na ngayon, sinasamba ng tao. Sinasamba ang talong, sinasamba ang elepante, sinasamba ang puno, sinasamba ang lupa, sinasamba ang mga bato, sinasamba kortina, sinasamba ang ilaw, lahat na sasambahin. Lahat na lang. Lahat na lang ng type nilang sambahin. Sasambahin na ng mga tao ngayon. Pero alam niyo ba, bakit gano'n na lamang ang mga tao? There is a void in our spirit, in our heart, that we're longing for God. Kaya lang nami-mislead ang mga taong ito eh. At ito mga ginagawa ng dyablo ngayon, nagpaparami siya ng mga belief system para masilo niya yung mga taong hindi alam o hindi natin naabot ng salita ng Diyos. Marami na ngayon mga teorya, karunungan, mga katuruan na pinapakalat ang diablong Satanas, to neutralize the truth of the Word of God. Marami rin ngayon nagtuturo umano ng salita ng Diyos, pero hindi naman sila nagtuturo ng tama ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga kailangan tayo ay maging matalino sa ating Panginoon. Sabi sa Isaiah chapter 30 verses 9 to 10. Look at this ha. Sabi sa verse 9, because this is a rebel generation. Sa Message translation po ito, a people who lie. A people unwilling to listen to anything God tells them. They tell their spiritual leaders, don't bother us with irrelevancies. They tell their preachers, don't waste our time on impracticalities. Tell us what makes us feel better. Kaya marami ngayon ayaw na magpunta ng church eh. Kasi gusto na lang nila yung kumikiliti sa tenga nila. Anong topic ngayon sa church? Family? Ay, boring. Boring. Wala bang iba dyan kung paano ako magiging milyonarya ng isang araw?
Aanin mo naman yung milyon mo. Kung yung pamilya mo naman, wasak. I don't care about my family. Wow. Praise God. Sabi sa atin ng Panginoon, ito na yung ginagawa ng dyablo Nagre-recruit na siya ng maraming mga rebelde. Yung mga rebeldeng ayaw nang makikinig sa totoong salita ng Diyos, ayaw nang mapagsasabihan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Sana wala namang ganito sa 1030 family. Amen. Nawawala naman nag-iisip na, what a waste of time coming to this congregation. Nasayang naman ang oras ko. Ganda pa naman ang bihis ko. Sayang ang oras ko sa 10:30. Hindi po tayo nagsasayang ng oras dito. Meron tayong gustong mangyari. Gusto natin ang ating mga pamilya manumbalik sa ating Panginoon. Amen. That yes, in the last days, manumbalik tayo kay Lord. Alam niyo, mamaya may babasahin akong scripture that as we be there as a family, the blessing of God will flow through us as a family. So ano yung dalawang bagay na ginagawa ng kaaway ngayon that we need to be very, very aware and responsive? Number one, the devil is raising up a fatherless generation. Ikalawa, the devil is trying to mislead the next generation. At ang ikatlong bagay, he has released his legions to give specific assignments to your family. Alam niyo bang may mga naka-assign na mga demonyo sa mga pamilya natin? Really? Opo, totoo po yan. Kaya minsan kahit naman tayo mabait naman tayo talaga. Tingnan mo yung katabi mo, ang bait niya. Tingnan mo yung mukha. Tingnan mo, ang bait, di ba? Ang bait niya. Pero gayon pa man, kahit mabait ang ating mga katabi, mabait naman tayo sa ating pamilya, we were not doing anything wrong, it seemed. Hindi tayo lumalakad sa kapuspusan ng kalooban ng Panginoon sa atin. Bakit? May naka-assign dun Tagagulo ng pamilya mo. And sometimes if we are not aware, the church is a spiritual house. And church is a spiritual house. That's why we're giving you spiritual food. Kailangan bagamat tayo ay aware sa mga prinsipyo tungkol sa ating pamilya in the spiritual, kailangan alam din natin ang nangyayari sa ating mga pamilya. Opo, may spiritual na katotohanan. Yung nakikita natin dito, this is a physical truth. Pero merong spiritual truth, something na hindi natin nakikita but is operating very much alive and very much true existing in our lives. Totoo po ito. And sometimes yung preparation natin is only limited to the physical. Pag nakikita naman na, okay naman, puro lang sa mga mata. Pero in the spiritual, may ginagawa ang kaaway laban sa ating mga pamilya, things that we are not aware of. And sometimes, nakikita natin nagmamanifest pero hindi natin alam na ito pala ay nag-uugat something in the spiritual. May naka-assign sa ating mga pamilya, pero wag kang matakot. Sabihin mo sa katabi mo, wag kang matakot. Kamatakot. Di ba si Lord ang ilaw? Di ba tagasunod ka ng ating Panginoon, kaya ilaw ka din? Kaya nga magliwanag ka sa pamilya mo. The light, even with the slightest of light, yung pinakamaliit na flicker ng light, sa isang madilim na kwarto, sindihan mo yung kahit gaposporo, nakakapag-contribute ng liwanag, nagdi-dispel ang darkness. Hindi po ba? We cannot afford to be the light natin, yung ilaw natin, yung katotohanan na alam natin to be flickering. Alam niyo yung flickering, yung papatay-patay na, mamamatay na, ayan na, mamamatay na. Hindi. Gumising ka ngayong umagang ito. I love it. Abay, gumising ka. Papatay-patay na yung ilaw mo, kukuti-kutitap na yan. Your family is being devoured by the devil. Hindi ka pa kumilos. Nakikita mo sa iyong mga mata, things are not doing well. Ayaw mo pang kumilos. Kasi magpipray lang ako. Maganda naman ang prayer, but you need something, but things has to be done. Meron kailangan magawa doon. At meron kang magagawa.
Let your light so shine. Kailangan magliwanag ang iyong liwanag, ang liwanag ng ating Panginoon sa bahay mo. Sabihin mo sa mga demonyo yan, teritoryo ko tong bahay na to, akin tong pamilyang to. You need to make a stand for your family. Nilalapa na eh. Ang dami ng nagiging mga biktima ng demonyo sa bahay mo and you're just looking at them. Kawawa naman. Naku. Naiyak naman ako sa nangyari. Oo, naiyak naman tayo talaga. But you have to do something about it. Ikaw ang ilaw ng pamilya mo. Sino dito ang naniniwalang ilaw siya ng pamilya niya? Taas ang kamay! Amen! Panahon mo na to, magliwanag ka na sa ating Panginoon. Amen. Do something about your family. Hindi mo na yan kailangan, titigan na lang. Sabi sa 1 John chapter 4, verse 4 sa New King James Version, you are of God. Sa Diyos ka, hindi ba? Pakikalabit mo nga yung katabi mo, sabihin mo, kay Lord ka, di ba? Anong sagot sa inyo? Hindi ko sure eh. For now, you are of God. Ikaw ay sa Diyos. Amen. Ikaw ay sa Diyos. Sabihin mo nga sa sarili mo, ako ay sa Diyos. Alam mo, marami mga Kristiyano ngayon, hindi na masabing ako ay sa Diyos. Bakit? Alam nila may ginagawa silang hindi maka-Diyos. That's why you're here, for you to hear this. Kasi kung ikaw ay kiilaw, hindi pwedeng naninirahan ka sa ilaw o sa kaliwanagan at naninirahan ka rin sa dilim at the same time. Tahimik na. 1 John 4:4, you are of God, little children, and have overcome them. Sa Diyos ka na eh. Magliwanag ka na, ma-overcome mo, mapagtatagumpayan mo yan because He who is in you is greater than he that is in this world. Higit na makapangyarihan ang Diyos na sumasayo. Amen. Naniniwala ka ba na ang Diyos nasa sayo? Tingnan mo nga yung katabi mo, tingnan mo. Ano sa palagay mo? Parang hindi si Lord ang sumasa kanya, Pastor. May manifestation na. You have to believe with all your heart that God, you are with me. You are the light and I am the light. I will put my light on a lampstand. Ipaparamdam ko sa pamilya ko na akong ilaw dito. Sana contributor ka ng ilaw sa pamilya mo. Pagdating mo sa bahay nyo, wow, parang nagliliwanag ang bahay nyo. Wow, wow, liwanag. Or pagdating mo sa bahay nyo, parang tumakip silim. Ano ba naman ang dala-dala mo? Te? May dala ka bang iba? Dapat pagpasok mo sa bahay nyo, wow, you are a bearer of light. Nagliliwanag ang iyong bahay. Kahit ay wala namang lumiwanag, Pastora, hindi naman. Not necessarily in the physical sense. Ngayon, kung talagang gloryang-glorya ang dating mo, nagliliwanag na. Why not? Diba? But we are the bearer of the light of God. Sana pag when we walk in our families, pag uwi natin, contributor tayo sa liwanag na nangyayari sa ating pamilya. Hindi sana ikaw ang pinagmumula ng dilim at hindi sana ikaw ang source ng kadiliman. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, alam mo na ha? Alam mo na. Hindi na yan uulitin, alam mo na. Marami po kasing mga Kristiyano. Minsan kaka-service pa lang. Pag umuwi ng bahay, may init ang ulo, oh. Lord, oh. Lord, oh. Let us be the light bearer of the Lord in our families. Pag pumunta tayo sa ating bahay o umuwi tayo sa ating pamilya, tandaan nyo, dala mo ang liwanag ng ating Panginoon.
Kung meron dong problema, kung merong mga nangyayari doon na hindi maganda, pumunta ka lang sa bahay, umuwi ka lang, grabe, merong nangyayari. Parang natatanggal ang mga kalungkutan sa iyong pamilya. Diba? Kaya sa pag-uwi mo, pag nakita ka ng mga kasambahay mo, sabi mo, nako, eto na naman siya. Nakakainis naman, ba't umuwi pa yan? Parang hindi yata pagdadala ng liwanag yon, di ba? Di ba maganda yung pag dumating siya, yes, nandito. Naku, nandito ka na, mabuti naman. Wow. You're a light bearer. Amen. Sino dito ang gusto ng tagapagdala ng liwanag ng Diyos? Sa isang kamay. Amen. Pag uwi nyo ha, light bearer ka. So yung mga umuuwi dyan na may intang ulo, shh! Alam nyo na yan. Praise God. We need to remember, sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 12, having this spiritual understanding and awareness. Sabi po doon, for we wrestle not against flesh and blood, Ephesians chapter 6, 12. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, against the spiritual hosts of wickedness in heavenly places. Hindi ho kalaban yung mga tatay natin, nanay natin, anak natin, kapatid natin, o kung sinong mga kamag-anak natin. Hindi ho silang kalaban. Meron hong mga spiritual hosts, meron hong mga naka-assignment na mga nakademonyo doon na nag-aamba sa inyong mga pamilya at sila ang naghahasik ng hindi magaganda sa atin. So ngayong umagang ito, we pray that we will take action. Magpapalayas tayo ng mga nakatira sa bahay natin. Sabi siguro ng iba, tama-tama, may bisita ako sa bahay, Pastora. Matagal na yung nakatira hindi nga nagbabayad mabuti pang mapalayas na ngayon. Ay, hindi ho tao yung ibig ko sabihin. May yung bisita ko, Pastora, ang paalam lang niyan sa akin, 1 linggo, 1 buwan na, ayaw pang lumayas, mapalayas na nga. Magpalayas tayo ng mga nakatira doon o baka may mga naka-assignment doon na demonyo, palayasin natin. Sino magpapalayas ngayon? 3 ang magpapalayas. Parang type nyo yung bisita nyo sa bahay Ay, gusto ko siya, Pastora. Kasi ang ganda-ganda nung nangyayari sa bahay namin. Nag-aaway kami araw-araw. Hindi kayo nagtataka, bakit away kayo ng away? Di lang nahugasan yung plato, nag-away. Ano, natatawa na kayo. Pinirat lang yung toothpaste ng toothpaste. So, hindi kayo nagtataka, bakit gano'n na lang ang reaction nyo sa pinirat na toothpaste? Naiwan lang na nakasara yung pinto, tinadyakan na, nagalit. Rawr! Hindi kayo nagtataka? Bakit pag nasa ibang lugar naman ako, parang subdued ako, Pastora. Pero ewan ko ba, pag umuwi ako sa bahay, nag-aala ninja ako Sipa ako ng sipa. There's a spiritual host there. Meron yon na umaali-aligid sa bahay ninyo. At dapat mapalayas na yan. Sabi mo sa katabi mo, magpalayas tayo mamaya. Ngayon, kung kagalit nyo yung katabi mo, baka sabihin mo, mamaya palalayasin na kita. Ha? Kung nagtitimpi lang sa'yo Hindi ho tao sinabi ko na, hindi tao. Praise God. So wag tayong pumayag na may nakatira doon o meron doon mga demons in the air na nag-iimpluwensya sa ating pamilya. Pastora, alam mo yung pamilya namin palaging may sakit. Alam mo, yung minsan lang yung asawa ko may sakit, tapos sumunod ako naman na nagkasakit. Tapos nung isang araw yung bunso ko nagkasakit. Naku, tapos nung isang araw yung panganay ko, Pastora, nagkasakit din. Uso siguro. Anong uso? Nakiuso ka naman. There is something there na nag-iimpluwensya sa pamilya mo. Palayasin mo na yon. Sabihin mo, palayasin! Naku, bakit I could sense na yung iba sa inyo ninenervyos? Pastor, nakakatakot. Kasi baka pag pinalayas ko siya, palayasin din kami. Sabi ko, wag ka matakot. Kasi liwanag ka ng Diyos. Higit na makapangyarihan ang Diyos na sumasayo. Amen.
Ang tagal ng pinamamahayan yung bahay mo pumapayag ka naman. May namamahay dyan. May ikalawang residente. Palayasin mo na yon. Kalabitin mo yung katabi mo, palayasin mo na. Alam niyo yung iba sa atin, iniisip natin that this is too hyper-spiritual. Para naman absurd. Anong gagawin namin? Wala naman kaming nakikita. Gusto niyo talagang may makita? Ha? Gusto niyo talagang may makita na habang bumababa kayo sa hagdanan ng gabi? Gusto niyo pang may makasalubong kayo? Gusto niyo pang may mag-manifest, ha? You take a stand for your family. Panginoon, sa araw na ito, ititigil ko na ang paninirahan ng jablong yan sa bahay namin. Sabi ng iba, walang jablo sa bahay namin, Pastor. We're so holy. Ay, banal kami, Oo, banal. Alam niyo, kung kayo naman ay napakabanal, wala namang problema. Salamat po sa Diyos sa inyong kabanalan. I am in awe. Pero kung sakasakaling meron nga, then we need to do something about it. You know, if there's nothing wrong with your family, everything is in order, praise God. Salamat po sa Diyos. Pero kung sakasakaling meron, ito'y panahon na maglinis tayo ng ating tahanan. Sino po sa palagay nyo ang may kailangan linisin sa bahay nila? Taas ang kamay. Ako nagtaas ng kamay, Sabi ng iba, kasi baka mahalata, baka sabihin hindi holy yung pamilya namin. I am not ashamed. Bakit? Ba't magpapakyut ka pa dito? Inaalihan na nga yung pamilya mo, hindi mo papalayasin. Hinihintayin mo pang tubuan talaga ng sungay yan at pag may gumanon sa'yo. Let's do some house cleaning. Yung mga bahay natin, i-offer natin sa ating Panginoon, doon nakatira ang pamilya mo. Do something about it. Noong mga nakaraang linggo, tinuturuan tayo ng mga principles on how we will live our lives as Christians, as children of God. Pero yung bahay natin, in an essence, meron din tayong dapat gawin doon. How do we light up our home? Number 1, let's do a house inventory. Mag-inventaryo tayo. Alam niyo pa, pumupunta ako sa mga mall, meron naman inventory, naka-close for year-end inventory, sarado yun. I-inventaryo sila. Sine-check nila yung mga bagay-bagay na nandito pa ba, wala na ba, nabili na ba, bumalik ba sa kung saan, whatever. Inventory. Let's do some physical inventory sa ating mga bahay. You know, there are physical items in your home. May mga bagay sa bahay natin na hindi tayo aware that are bringing curse into our home. Sila ay mga memento, sila ay mga token, sila ay mga bagay doon na nag-a-attract ng mga spiritong ito. Baka may mga altar pa kayo. Tahimik. Baka may mga nagtatago pa po ng anting-anting. O yung mga naksasangkot dyan sa laglag bala sa airport. Anting-anting. Mga paswerte. Naglalagay tayo sa mga bahay natin ng mga pampaswerte. Swerte. Alam niyo ba ibig sabihin ng swerte? By chance? Swerte. Hindi ho tayo nagpapaswerte-swerte lang. We are a blessed people of God. Amen. Hindi ka pinapaswerte ng Panginoon. Alam mo na pinagpala ka ng Diyos. Hindi mo kailangan ng pusa. Naglalagay tayo sa ating mga tindahan pusa. Naglalagay tayo ng mga palaka na may naka-coin, whatever.
Hindi mo kailangan ng swerte. Alam mo na pinagpala ka ng Panginoon. You do not live your life by chance. Swerte ba ako sa araw na to? Baka bukas malas. Kasi kung may swerte, may malas eh. Yin and yang. Good and evil. Tandaan nyo, kung may swerte, may malas. Ayoko nga ng swerte. Gusto ko pinagpala ako ng Panginoon. Araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon ng buhay ko, pinagpala ako ng Diyos. I don't live my life by chance. Bakit naman ako magpapaswerte-swerte? Naglalagay tayo ng mga bagay sa bahay natin. Dito. Lalagay ko sa bintana. Kasi ano to, pastora? Pampahigop ng swerte. Swerte. Hindi ka ba nagtataka, 3 taon na yon, wala pang swerte? Inagiw na, oh. Wag po kayo magalit sa akin, ha? Ito na may pinag-uusapan natin. Dahil gusto natin, hindi tayo swertehin. Gusto natin dito sa 1030 family, lahat pagpalain ng ating Panginoon. Amen. You know, when you are blessed by God, hindi nyo kailangan kung uulan ngayon o aaraw ngayon, kung magandang mood mo, para swertehin. Pagka ikaw ay pinagpala ng Panginoon, no matter your situations are, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. You're blessed by God. So hindi natin ilalagay sa bahay natin yung mga, kung ano-anong mga nilalagay dyan, pang swerte. Sabi mo sa katabi mo, alam mo na ha, may mga nilalagay tayo sa mga bahay natin, mga souvenirs. Hindi naman natin alam kung saan ang origin yan. Minsan yung mga sinusuot natin, may mga bungu-bungu pa nga eh. A fashion statement to, pastora. Yeah. Bungo. Alam niyo ba yung bungo? Di bungo. Mamaya may magsabi sa'yo, kamukha mo, yung suot mo, yung bungo. Sometimes we are not aware of these things, kaya po tinuturo ito sa church. Kasi instead of attracting the blessing or yung swerte, kamalasan ho ang dinadala nito sa buhay natin. A cursed thing. Ito ay nagdudulot ng hindi magaganda at nag-a-attract pa ng mga masasamang espiritu sa ating bahay. Pag uwi ninyo, tingnan ninyo. Dala kayo ng box, makakarami kayo niyan. Yung mga souvenir na inuuwi natin, o ito galing ako sa Mountain Province nag-uwi ako ng sibat. Nag-uwi ako ng sibat, Pastor Weng. Ang ganda. Ano to? 100 years na sibat. Ang ganda. Hindi mo alam, ginamit yun sa headhunting. Ilang kaya ang ulong pinugot nun. Tapos lalagay mo pa sa, ang ganda, sibat. Praise God. Sabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 26, New King James Version, nor shall you bring an abomination into your house. Ito, sabi ng Biblia. Huwag ka magdala niyan sa bahay mo. Lest you be doomed to destruction like it. You shall utterly detest it and utterly abhor it, for it is an accursed thing. Huwag ka daw mag-uwi. Huwag ka maglagay. Huwag ka magpanatili na mga bagay na yan sa iyong bahay. Hindi, collection ko to, pastora Collection ko. Siguro yung iba sa inyo nagtatanong, so anong gagawin namin ngayon, pastora? Tatapon namin? Galit, oh. Mahal-mahal na bili namin, ha? Ano gusto mo? Tapan? Parang naghahamon, di ba? Ito lang naman yung sinasabi namin. Ngayon, kung gusto nyo naman gawing koleksyon talaga, nasa sa inyo yan. But we will preach this nonetheless, in the hope that the Lord
the light of the Lord will shine in our hearts. Amen? Ito'y makapagpalaya sa atin. Minsan tayo mga Kristiyano, ba't kaya ganun, Lord? Mababait naman kami. We go to church every Sunday. Wala naman kaming mga bagay, wala naman kaming ginagawang kasamaan, Lord. Lahat naman, we are trying to be obliging bilang mga Kristiyano. Pero bakit ganito nangyayari sa buhay? Kasi nga, merong foothold doon, no? Sa bahay natin. Let us look at it, no? In that sense, mga bagay na magpapalaya sa atin. The second thing that we must do in lighting up our home, first thing is, of course, we do a house inventory. The second thing, change the spiritual atmosphere in your home. Baguhin mo. Oo, may kakayanan kang magbago sa tulong ng ating Panginoon, yung klima ng iyong pamilya. Did you know that your spoken words and the things that you do inside the house defines the atmosphere of your home? Yung mga bagay na pinapakawalan mo sa iyong tahanan, salita, spoken words, at yung mga bagay na ginagawa mo sa loob ng bahay mo contributes to the atmosphere of your home. Anong sabi ng salita ng Diyos? The Word of God says in John chapter 6 verse 63 New King James Version, it is the Spirit who gives life. Tama. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life. Ang mga salita daw na binibitawan natin ay buhay at may buhay. So if you're speaking the word of God sa bahay ninyo, nagsasalita ka ng mga mabuting bagay sa bahay niyo, that will contribute to the atmosphere of your home. Magiging maganda ang atmosphere ng inyong bahay. Pero kung araw-araw, mura ka naman ng mura. Pagising, mura. Nagalit, nagmura. Natuwa, nagmura. Nagulat, nagmura. Mura lang ang peg. That will contribute also to the general atmosphere of your home. Nagtataka ka pa, bakit mura ng mura ang lahat ng tao doon? Contributor ka. Instead na ikaw ay nagsasalita ng mabubuting bagay, palagi kang naggagalit o kaya man nagsasalita ka ng hindi maganda. That forms the spiritual atmosphere in your home. Bakit ba pag umuwi ako parang ang bigat-bigat pa, pastora, ng aking nararamdaman? Kaya nga po ayaw kong umuwi. Marami po akong counseling na ganyan. Tago na lang natin sa pangalang. Brothers and sisters. Kinabahan. Ayaw umuwi sa bahay. Bakit? Ay, hindi feel yung bahay nila. Bakit ba pag pumupunta ako sa bahay namin, parang ang bigat-bigat ng nararamdaman ko. Something in the atmosphere has to be changed. At ikaw, meron kang magagawa sa klima ng iyong pamilya. Imbis na nagsasalita tayo ng mga salita ng Diyos, ano ba naman yung pastora, masyado namang holy? Ano yan, pag nasa bahay, palagi na lang Word of God. Try mo kaya. Try mo lang. Ano ba yan, pastora? Ibig sabihin, habang naghuhugas ako ng plato, nagko-quote pa ako ng scripture. Try mo. You haven't tried it eh. Pero ang kadalasan na bumubulala sa atin, minsan may itang ulo, nagagalit. Nakita yung asawa, nagalit. Kita yung anak, nagalit. Nakita yung pusa, nagalit. Nakita yung aso, nagalit. Nakita yung kapitbahay, ay, pambihira. Checkin mo yung blood pressure mo. Aging galit. Tataas yan, sige ka. Amen. Proverbs 18 verse 21. Sa New King James, death and life is in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay nasa dila mo. Yan, dila na yan. Sino dito ang may dila? O yung iba ay na magtaas. Ay, yung dila na yan. Sabi ng Bible, napakaliit na miyembro ng ating katawan, pero pag kumakawalan ako, it can create havoc. Yan,
dila na yan. Pag nagsimula ng magwag yan, ang daming masasabi niyan. Sabi ng Biblia, kamatayan nasa dila mo yan. Buhay nasa dila mo. Sino dito ang gustong pagpalain ng Panginoon ang bahay niya? Taas ang kamay. Nasa dila mo yan, ha? Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin, no? Alam mo na. Alam mo na yan. Kaya mga kapatid, kung wala naman kayong masabing matino o mabuti sa bahay nyo, wag na nga kayo magsalita. Kesa naman pakawalan mo yan, wala ka naman sasabing mabuti. Tumbuhay na to, malas. Malas talaga. Puro na lang kami kapos. Wala kaming pera. Wala. Ito na nangyayari sa buhay namin. Puro kamalasan. Puro pangit pa. Tataka ka pa kung bakit pangit. At puro kamalasan na nangyayari sa pamilya mo. Ay yan naman ang laman ng bibig mo. It contributes to the general, yung spiritual atmosphere of your home. Sino po sa inyo dito ang gusto na yung mga panalangin niya sinasagot ng Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Alam nyo na. Parang kisabi yan eh. Nako, may filter yung prayer mo. Yung atmosphere ng bahay mo. Hindi ka sagot-sagot sa prayer. Bakit? Iba yung nilalabas ng bibig mo eh. Puro na lang negatibo. Nakakita ka ng may sakit sa pamilya mo, kontakin mo na yung punerarya. Parang hindi na magtatagal, oh. Magkano ba naiwan yan sa bangko niya? Nagko-contribute yan sa atmosphere ng bahay nyo. Sana sinalita mo na lang, Panginoon, pahabain nyo yung buhay. Hindi eh. Naka-insured ba yan? Kinontak nyo na ba yung parang may preparation ka ng iba? O kaya man kung may problema sa pamilya, imbis na salitain natin ang pag-asa natin sa salita ng Diyos, may kakulangan na nga eh. Wala pa tayong bukang bibig kung hindi yung kakulangan pa. Shh. Minsan we focus on what is the negative. Kung ano yung pangit, yun ang namamagnify. Hindi kayo nakakahalata. Kasi nga yun yung atmosphere, yun ang kalakaran ng ating pamilya. Negative. Hindi ba't ang gandang umuwi sa isang pamilya na napaka-positibo ng atmosphere? Pag ikaw, you feel so discouraged, pag uwi mo sa pamilya mo, wow, Lord, parang I feel rested in my family. Parang pag pumunta ako sa pamilya ko, nakakahanap ako ng kapahingahan. Ilan sa atin dito ang ayaw umuwi sa ating pamilya? Would rather stay sa mall up to the closing hour at saka lang uuwi matutulog. Ayaw na natin ma-absorb lahat ng kaganapan sa pamilya. Why? There is nothing good that is happening in that family. And you allowed it. Ngayong araw na to, we're gonna set things right sa ating pamilya. Amen. We're gonna do something about it. Panginoon, sa araw na to, may mababago sa pamilya ko. Uumpisahan ko sa akin. Amen. Praise God. So yung binibitawan natin, even the things that we do, paano tayo mananalangin? Doon sa bahay natin, doon ang bingguhan. Diba no? You know, darkness and light, hindi sila pwedeng magsama. Ang kabanalan at ang kasamaan, hindi pwedeng magsama yan talaga. Hindi, Pastora, pinagpe-pray naman namin yung mga nagbibinggo sa bahay namin, ma-born again sila. Paano maboborn again? Yun mismo ay gawain ng kadiliman and you allowed it to happen sa bahay mo.
Yung mga magulang na nanonood po ng mga porno, patawarin niyo po ako sa tahasang pagsasabi na ito, na nakikita ng ating mga anak. Tapos lalaki yung mga bata, they are promiscuous. Magagalit tayo, pero tahasan, kung manood naman tayo ay nandun. That is not right. Something has to be made straight. Tahimik. Ang ginagawa ng matanda, gagawin ng bata. Kung okay lang to sa mga magulang, huwag na kayong magtaka, gagawin yan ng mga anak natin. Okay lang eh. We need to filter. Ano yung nangyayari sa loob ng ating tahanan? Kung may mga mag-asawang nagbubugbugan dito, dahil pareho silang wrestling titleist. Pareho silang nakikipaglaban sa kanilang mga title belt sa isa't isa. At nakikita ng mga anak natin, you know, they will grow up to be violent people. Lalaki sila bayolente. Bakit? Sa mata nila, nakikita nila yung tatay nila kung paano pamagain yung mukha ng nanay nila. At yung mga nanay naman, nakikita nila, no, yung nanay nila kung paano rin hatawin ng tubo yung tatay nila. Violence in our home. Something has to be done. Ay, pastora, hindi naman ako ganyan sa asawa ko. Hindi naman ako nanununtok. Sampal lang, sampal. You cannot justify the means. Hindi niyo po pwedeng maliitin sa papaanong paraan. Pareho din ang bunga niyan. Ano ang nangyayari sa loob ng ating tahanan? Alam niyo po yan. Tama po ba? So ngayong araw na ito, the Lord is speaking to us and I know that He is. Na maraming mga bagay na nangyayari sa ating mga tahanan, hindi naman nalalaman yun dito eh. Ikaw lang ang nakakaalam. Sabihin mo, ako lang. Ngunit kahit ikaw lang ang nakakaalam, si Lord din alam. And the Lord sent forth His word today. Sabi sa Isaiah 55:11, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the things for which I sent it. Sinasabi ang salita ng Diyos ngayon upang masaayos ang ating mga pamilya at hindi ito babalik sa Lord nang walang nabago sa atin simula sa araw na ito. Amen po ba? We need to decide on this. Huwag po nating hayaan na maging ganito na lang ang kalakaran ng ating mga pamilya. Isang bagay pa na ating dapat gawin in lighting up our home. We need to do house inventory. We need to what? We need to, and number 2, change the spiritual atmosphere. And third and the last, we need to sanctify our family daily. Araw-araw natin pakabanalin ang ating pamilya. Araw-araw. Sabihin nyo nga araw-araw. Araw-araw, bakit? Araw-araw may potential na pumasok dun eh. Araw-araw may threat doon. Araw-araw ka rin dapat na magliwanag, no, at magpakabanal sa iyong pamilya. Sabi sa Ephesians chapter 5, verses 3 to 5, but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you, as fitting for saints, neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting. Alam niyo ito, coarse jesting? Yung mga dirty talks, yung mga green jokes. Mga Kristiyano, hindi na po tayo nag-green jokes. Tahimik na naman. Lagi ko may napupunto talaga dito ang salita ng Diyos eh. Minsan bisyo natin para lang for us to be funny. No, para lang magpatawa. Nagpapatawa tayo ng berde. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, alam mo na. For neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting,
but rather giving of thanks. For this you know, that no fornicator, unclean person, or covetous man who is an idolater has an inheritance in the kingdom of Christ and God. Ayaw ng Panginoon ito na nangyayari sa ating bahay, lalo na sa ating miyembro ng ating mga pamilya. Let's sanctify them. So kung meron tayong mga nakikitang nangyayari, of course, hindi naman tayo Diyos that we can take it out in a day, but let us start somehow today. Magsimula tayo sa pwede nating masimulan sa araw na ito. Pastora, isang araw, pwede mangyari yan. Hindi ko sinasabing isang araw, pero magsimula ka sa araw na ito. Amen. Alam natin yan. Sabi doon sa verse 8 to 12 naman ng Ephesians chapter 5, for you were once darkness. Dati na natin ginagawa ito sa dilim. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth, finding out what is acceptable to the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Huwag ka nang makipagniig o huwag ka nang sumama, huwag mo nang gawin yung mga hindi magagandang ginagawa ng kadiliman o ng mga tao sa kadiliman. Praise God. We sanctify our family by prayers. We sanctify our family by establishing family altar. Alam niyo po yung family altar, di kahit naman sa gabi o sa umaga, magkapit-kapit naman kayo ng kamay, mag-pray naman kayo, mag-quote kayo ng isang scripture. Pastora, busy ako eh. Uy, kahit 1 minute. Magsimula ka lang. Sabi mo sa katabi mo, alam mo na. Magsimula tayo. Mga ama ng tahanan, over and over, palagi po namin itong binabanggit sa inyo. Do not leave the house nang hindi nyo man lang pinag-pray ang pamilya ninyo. Kristiyano ka, di ba? Pag-pray mo naman yan. God bless you, God bless you, God bless you. Hindi naman kailangan 3 oras. Just bless your children and your wife or your spouse. God bless you, God bless you. Remember that you are the spiritual covering, the spiritual authority of your house. Kung asawa mo namang lalaki, hindi namang Christian, do you do it? Paano ikaw ang anak, hindi Christian yung mga magulang mo, they bless mo pa rin sila, Lord, pagpalain mo yung nanay ko, pagpalain mo yung tatay ko. Cover them with prayer, sanctify them, kasi alam natin, we're not losing hope, that dahil ilaw ka ng Panginoon, isang araw, yung pamilya mo, mababago yan, at madadala mo sa Panginoon. Pero magsisimula sa'yo. It has to start sa'yo somewhere. Amen. Hindi yan sa kapitbahay mo. Ngayon pong umagang ito, I know na tayo po ay nakakapag-aral ng mga prinsipyo, but something has to be done. Meron tayong dapat gawin sa ating mga pamilya. Let's pray. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Lord, natuto kami ng mga prinsipyo ng iyong salita. Lord, we have been exhorted to decide on things. Kami rin ay inuudyukan na gumawa ng desisyon para sa aming pamilya. At pinakamahalagang bagay na ito'y isagawa namin, Panginoon, without delay. Lord, salamat po, Panginoon, Lord, na sa umagang ito, your Holy Spirit is with us. Lord, habang kami po ay nananalangin sa mga sandaling ito, Lord, ipakita mo, hayaan mo ang liwanag mo sa aming buhay, ay ipakita sa amin ang mga bagay na dapat naming mabago sa aming bahay, sa aming tahanan, at sa aming pamilya. Lord, hindi po ito madali, hindi rin po ito simple, o hindi rin po ito, Panginoon Lord, mabilisan. Pero naniniwala po kami as we decide today that we can start today and we can start, Lord, na i-claim namin pabalik ang pamilya namin sa iyo. Lord, we do not want them to be taken over by the devil. Ayaw po namin na sila ay pagharian ng diablong Satanas. And today we are representing our family. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang Diyos. Iniluluklok ka naming Panginoon, Diyos ng aming mga pamilya. Lead us, Lord. Let the light of God so shine before us and our family.
Ngayon pong umagang ito, the Lord is speaking to us. A decision has to be made na kailangan gawin po natin ito. So if the Lord is speaking to you in particular, na ikaw ay pinagagawa nito ng Panginoon para sa iyong pamilya, Lord, I commit today that we will do house cleaning. Lord, na ito'y gagawin ko. Hindi ko lang ito pinakinggan, Lord. Hindi ko lang to sinulat. But I am committing to do it and to start it today. We will pray for you. Pananalangin po namin kayo. So that with you, ibabaon po ninyo yung anointing ng ating Panginoon. And as you do this to your home, the Lord will be with you. And He will honor our faith. So kung ikaw ngayon ay nagdidesisyon, Lord, I want to do my house cleaning today. Could you please raise up your hand before the Lord? Maraming salamat po. And can I ask you to be standing here in front? Ipagpe-pray po namin kayo. We will anoint you. We will bless you para pag pumasok ka sa bahay, you have the spiritual authority, that mandate for your family. Ako ang inatasan ng Panginoon na gawin to sa aking pamilya. I'm gonna do it today.